aklat sa mga Hebreo, o sulat sa mga Hebreo, Pansinin mo natin yung kabanatang Siyam, mula talatang 11 hanggang 14. That's Hebrews chapter 9, verses 11 to 14. Nakita nyo po sa inyong mga Biblia ay babasahin ko po sa Tagalog. Sundan nyo na naman po sa mga kopya ninyo sa inyong mga kamay. Hebrews chapter 9, verses 11 to 14. Ngunit nung dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao sa mga tuwid ay hindi sa sanglilinhang ito. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa damong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at mga abo ng dumalagang baka na ibinibisik sa mga nadumisan ay makapagpapabanal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Ito po ang salita ng Panginoon. So, simulan ang ating pag-aaral ngayon by saying that Christianity is not like any other religion in the world. Ang pananampalatayang Kristiyano ay walang katulad. The question is, what makes Christianity unique? Bakit nga ba naging walang katulad ang pananampalatayang Kristiyano sa buong mundo? Gusto mo ikaw sa inyo ang isang kilala at hindi nating well-read na isang pastor at author. Ganito ang kanyang sinabi sa wikang Ingles: the essence of other religions is advice. Christianity is essentially news. Other religions say, this is what you have to do in order to connect to God forever. This is how you have to live in order to earn your way to God. But the gospel says, this is what has been done in history. This is how Jesus lived and died to earn the way to God for you. Christianity is completely different. It's joyful news. Nakita niya, no? Pinakompare niya ang kaibahan ng mga relihiyon sa mundo at ng pananampalatayang Kristiyano. Mga relihiyon sa mundo, tinuturuan kanya ng mga steps na kailangan mong gawin para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Ang emphasis ng mga religion sa mundong ito ay kung ano ang dapat mong gawin para ikaw ay maligtas. Pero ang biblical Christianity, ang mabuting balita, ang kanyang emphasis ay kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Hindi yung kung ano yung ginawa mo, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos. Kaya ito ay hindi advice, kundi ang gospel ay balita. Mabuting balita sa lahat ng mga makasalanan. At malinaw sa Biblia at sa kanyang pagtuturo na isang tao ay magiging Kristiyano hindi sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa, kundi sa pamamagitan ng mga ginawa ng iba para sa kanya. Kaya nga po mula dito sa verses na ito, I would like to draw this message for everyone. One needs to have a clear grasp of the significance of Christ's sacrifice before he can experience its enduring effect. Para po maranasan ng isang tao ang epekto ng ginawang pagsasakripisyo ng Panginoong Jesucristo, kailangan niya muna itong lubusang maintindihan. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang kahalagahan nito para sa isang makasalanang katulad niya. In other words, unless a Christian understands and trusts the sacrifice made by Jesus Christ, he cannot be saved. It is impossible for one to realize the necessity of the sacrifice of Jesus and remains unsaved.
So kung naunawaan mo talaga kung ano yung ibig sabihin at kahalagahan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, hindi pwedeng manatili kang hindi Kristiyano. Kung naintindihan mo ito, malalaman mo rin na kailangan mo na manampalataya sa ginawa ni Jesucristo dahil yun lang ang pag-asa mo ng totoong kaligtasan. So from this passage, dalawang bagay lang ulit. Gusto kong pag-aralan natin. Number one, the essence of Christ's sacrifice. Pangalawa, the effect of Christ's sacrifice. So yung dalawang bagay lang po na yun. So let's consider number one, the essence of Christ's sacrifice. Dito sa verse 11 at saka sa verse 12 ng Hebrews chapter 9, we have one of the most definitive summary of the gospel in the entire New Testament. Makikita natin dito sa ilang mga pananalita kung paano iniintindi at itinuturo ng mga sumulat ng mga aklat sa Bagong Tipan kung ano ang ibig sabihin ng mabuting balita ni Jesucristo. Pagkaraniwan po sa mundo ngayon, and I'm afraid to say that many evangelical churches, para sa kanila, ang pagkaintindi nila sa gospel ay yun lamang si Kristo ay namatay sa krus. Yun lang. That's the gospel for them. Of course, naniniwala tayo na ang kamatayan ni Kristo ay isa sa mga mahalagang elemento ng mabuting balita para sa mga makasalanan. Pero kung hihinto ka doon sa katotohanan na si Jesus ay namatay, hindi sapat yun. Kulang iyon. Ito kung sumulat sa mga Hebreo, gumamit siya ng larawan na galing doon sa Lumang Tipan. Matandaan natin, sa panahon na sinusulat ang Bagong Tipan, ang kumpletong kopya ng salita ng Diyos ay yung para sa ating panahon ay yung Old Testament. Yun ang kanilang complete Bible nung panahon na yan. Kaya nung itong sumulat na ito, many commentators also say na ito ay hindi talaga letter, ito ay isang sermon. Isa sa mga ginamit niyang larawan para ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng gospel ay yung Old Testament sacrificial system. Alam ng mga audience ng sumulat kung anong ibig sabihin ng larawang ito. Malinaw na tinukoy niya yung paraan ng paghahandog o ng pag-aalay na iniutos ng Diyos sa pamagitan ni Moises sa Lumang Tipanan. Kung hindi pamilyar ang iba sa atin dito, gusto kong i-describe sa inyo sa maikling panahon kung paano ginagawa ito. Itong paghahandog na ito ay ginaganap minsan lamang sa isang taon sa pamamagitan ng pinakapunong pari. At yung pinakapunong pari na yan, minsan sa isang taon ay naka-schedule na papasok doon sa bahagi ng templo na kung tawagin ay ang kabanal-banalang dako. Binanggit yan sa chapter 9, verse 3. Pagpasok niya sa kabanal-banalang dako ng templo, kung saan nananahan ang presensya ng Diyos, ihahandog niya ang dugo ng hayop na pinatay. At ang tawag dito ay sin offering. Makikita natin yan sa maraming bahagi ng Lumang Tipan, Leviticus 16, particularly doon sa Exodus chapter 30 verse 10, ang tawag dito ay the sin offering of atonement. Handog pangkasalanan para sa katubusan. So yun yung Tagalog dapat na translation niya. The sin offering of atonement. Para sa mga Israelita, ito yung isa sa pinaka-importanting holy day nila. Ang tawag nila dyan, the Day of Atonement. Sa kanilang wika, tawag nila dyan ay Yom Kippur. So that's one of the most important holy day. Kaya kung ikaw ay Hudyo, at ikaw ay nakatira sa mga lugar na malayo sa Jerusalem, pag dumating ang araw na ito, minsan sa isang taon, kailangan mong pumunta sa Jerusalem for this particular festivity o pagpapamagitan ng pagse-celebrate ng holy day na ito. Pero pansinin nyo sa kanilang ginagawang pag-aalay sa Day of Atonement, dalawang bagay ang importanteng mangyari. Una, an animal needs to be killed. May piling sila
ng isang hayop na walang kapintasan. So, iba-iba yan. Pwedeng toro, pwedeng kambing, so whatever. So, pipili sila ng hayop na walang kapintasan at ito ipapatay nila. So, that's the first step. The second step, they need to take its blood. So, papatay nila ang hayop na ito, Leviticus chapter 19 verse, or chapter 16 verse 11, and they need to take the blood. Kaya para saan yung blood? Itong dugo na ito ay dadalhin doon sa kabanan-banan ng dako na ang pwede lamang pumasok ay yung pinakapunong saserdote at yun ay iaalay niya doon sa altar. Yan ang sinasabi sa Leviticus chapter 16 verse 14. Unless itong dalawang step na ito ay magawa nila, killing the animal, taking its blood, and bringing it to the most holy place of the sanctuary, the sin offering of atonement in the Old Covenant will not be complete. So pag hindi ginawa itong dalawang mahalagang step na ito, hindi pa kukumpleto ang Day of Atonement. Kaya this is the reason why I said that to simply refer to the gospel as the death of Christ is incomplete. Dahil dun sa ginagawa sa Day of Atonement, hindi lang pinapatay ang hayop, kailangan kunin ng dugo. At dalhin yung dugo na yun dun sa kabanalang dako na templo. Kung paano ng dugo ng hayop ay kailangan para tapusin ang ritual ng pag-aalay during the Day of Atonement, so it is with the sacrifice made by Jesus Christ. Tinignan po yung verse 12. Hebrews chapter 9. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Anong ginawa ni Jesus? Siya ay pumasok, ang sabi sa verse 12, na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kita nyo, ang sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo, kinailangan niyang mamatay. Pero hindi lang basta mamatay. Kinailangan niya na ialay ang kanyang sariling dugo. Kaya po yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo ay napakahalaga para sa isang totoong Kristiyano. At ito ay napakahalagang elemento ng ating mabuting balita. So why is the sacrifice of Christ very significant? In other words, what makes the sacrifice of Christ the good news? Bakit naging mabuting balita? Ang ginawa ni Jesucristo, bibigay po ako sa inyo ng ilang mga kasagutan. Number one, the sacrifice of Christ fulfilled the sacrifices of the Old Covenant. Kaya siya importante, kaya siya mabuting balita, dahil siya ang kaganapan, ang ginawang pag-aalay ni Kristo, ang kaganapan ng lahat ng ginawang pag-aalay doon sa lumang tipanan. Ito po ay inintroduce sa atin ng author ng Hebrews sa verse 11a. Sabi niya, ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating. Pansin niyo, nung dumating si Jesucristo ang pinakamabuting o pinakamataas na punong pari ng mabubuting bagay na darating. Sa Old Covenant, sa lumang tipanan, ang ginagawa ng punong pari, kinukuha niya, of course, pinapatay niya ang alay at kinukuha niya ang dugo at dinadala niya doon sa altar. Pero sa New Covenant, meron nangyaring bago. Si Jesucristo, na tinatawag na High Priest of the New Covenant, hindi lang siya namatay bilang alay, kundi siya at ang kanyang dugo ay inalay niya mismo doon sa sanktuaryo ng Diyos. Kita niyo yung difference. Sa Old Covenant, siya lang ang nag-aalay, pero ang alay niya ay dugo ng hayop. Pero sa New Covenant, si Jesus ang pinakapunong pari, siya ang inalay, at ang kanyang dugo ang dinala mismo niya doon sa presensya ng Diyos. In chapter 10, verse 1 ng Hebrews. Sabi dito, yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi ito mapapasakdal
ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayon ding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Ito makikita natin sa chapter 10 verse 1. Pinagsama yung lumang tipanan at saka yung bagong tipanan, yung Old Covenant at saka yung New Covenant. They are together. Pansinin nyo, each sacrifice made by the high priest under the Old Covenant, anong sabi ng author? Ay anino lamang, shadows of the good things to come. While the sacrifice made the high priest of the New Covenant, walang iba kundi si Jesus Christ, anong sabi niya? It is the true form of these realities. Old Covenant, anino. New Covenant, ang totoong bagay. Old Covenant, shadow. New Covenant, the true form of this reality. Kaya importante, ang ginawang paghahandog ni Jesucristo ng kanyang sariling buhay. Sapagkat ito ang huling alay. It is the final sacrifice. Napansinin ninyo, pinatunayan even sa kasaysayan ng mga Hudyo, the temple was destroyed. So after Jesus died, for how many years, that temple was destroyed in AD 70. So wala na ang pag-aalay ng mga pare. Bakit? Dahil tapos na yung huling pag-aalay. Hindi mo na kailangan ng pag-alay pa ng iba. That's the first reason ng significance ng sacrifice ni Jesus. Number two, the sacrifice of Christ satisfied the justice of God. Yung ginawang pag-aalay ni Kristo, binigyan niya ng kasiyahan, kasapatan, ang hinihinging hustisya ng Diyos. Yan ang tanong. Ito ang tanong ng marami. Nasaan si Jesus nung siya ay namatay sa krus? Diba sabi, siya ay namatay ng 3 araw at 3 gabi. And after that was the resurrection. Tignan niyo po yung verse 11, second part. Kaya binigay sa atin ng author yung answer dun sa question na yun. Anong sabi niya? Diba? Simulan natin yung umpisa. Ngunit ang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay, nandito na yung reality, ito na yung hindi shadow, kundi yung katotohanan ng mabubuting bagay. Sabi sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao sa makatuwid ay hindi sa sanglilikhang ito. Sinasabi ng author dyan, ang ginawa ni Jesus sa pag-aalay ay hindi ito sa physical temple. Ang ginawa ni Jesus na pag-aalay ng kanyang sariling dugo ay doon sa totoong temple kung saan talagang nakatira ang presensya ng Diyos. Yan ang tanong, saan yun? Isa lang ang sagot, it's in heaven. It's in heaven where the true presence of God really dwells. So ang tanong, nasa si Jesus during those 3 days? He was in heaven. He was in heaven offering His blood. And pag sinabi natin blood dito, I don't think it points to the real liquid blood. Ang tinutukoy na blood dito is His life poured out in death as a sacrifice. Dinala ni Jesus Christ doon sa totoong sanctuaryo kung saan nandun ang totoong presensya ng Diyos doon sa kalangitan ay ang kanyang sariling buhay na kanyang inialay bilang sakripisyo. Now, this sacrifice of Christ removed the anger of God toward His chosen people. At kung tinanggal ng alay ni Jesucristo ang galit ng Diyos sa kanyang mga piniling tao, sila ay pinawalang sala. At sila ay itinuring sa ilalim ng batas na inosente. Ito yung sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 5 verse 1. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yung tinutukoy na peace dyan ay hindi yung kapayapaan na walang gera, o yung kapayapaan na walang ingay, o yung kapayapaan na walang trahedya, o kaya naman ay calamity, o kaya naman ay mga bagyo, o paglindol. Hindi po yung sinasabing kapayapaan dyan. When Paul said, there is peace now with God through Jesus Christ, inalis na ng Diyos ang kanyang puot sa kanyang mga piniling tao, at sila na tinawag niya para manampalataya kay Jesucristo ay pinawalan sala. Hindi nahahatulan. Hindi na siya parurusahan ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan.
Kaya napakahalaga ng ginawang pagsasakripisyo ng Panginoong Jesucristo sapagkat ito lang ang paraan para sa isang makasalanang katulad mo at katulad ko para tayo ay iligtas ng Diyos. Para na ipawalang sala ng Diyos. It's very significant. Pangatlong significance ng ginawa ni Jesucristo, the sacrifice of Christ was perfect. The sacrifice of Christ was perfect. And in verse 12, gusto ko yung translation sa English. Sabi sa English, once for all, thus securing an eternal redemption. Yung phrase na yun na once for all, huwag yung babaliwalayin yun. Lalo na dito sa Hebrews. Hindi katulad ng high priest ng Old Covenant, anong ginagawa niya sa sin offering of atonement para sa bayang Israel? Ginagawa niya ito repeatedly, year after year. But when Jesus Christ, our high priest, performed His own sin offering of atonement, He did it once and for all. Ito ay ginawa niya ng minsan para sa lahat. Hindi na kailangan ulitin. Hindi na kailangan gawin pa ulit taon-taon. So malinaw that in the Old Covenant, sa lumang tipanan, itong sakripisyo na ito ay kailangan pa ulit-ulitin because it was imperfect. Yan yung sinabi ng author dun sa verses 6 hanggang verse 10 ng chapter 9. Pag binasa niya, malino na pinapaliwanag niya kung bakit kailangan ulit-ulitin itong pag-aalay na ito. Sa chapter 9 verse 6 sabi niya, it was done regularly. Sa chapter 9 verse 9, ito ang pinakamatinding paliwanag. Sa chapter 9 verse 9, ang sabi niya, kailangan itong ulit-ulitin because it cannot perfect the conscience of the worshipper. Kita niya, no? Kaya kailangan pa ulit-ulitin kasi hindi ito sapat para gawing sakdal ang budhi ng mga sumasamba sa Diyos. So ultimately, those sacrifices were imperfect. Bakit? Dahil ginagawa lang nito, ito ng mga tao sa lumang tipan, dahil meron silang inaasahan na mangyayari uling pag-aalay. Yung binanggit sa chapter 9 verse 8. Yung kung first section, kasi meron yung division sa temple. Yung first section, na kung saan sa likod nun, nandoon yung Ark of the Covenant, diba? Tapos nandun yung presence ng Diyos, doon ilalagay yung dugo na inaalay, hindi yan open para sa lahat. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, meron significant change na nangyari. Ito yung sinasabi ni Matthew sa chapter 27 verse 51. Natatandaan niyo si Jesus Christ, sinabi niya na tapos na ang kanyang pag-aalay. Sabi ng sa verse 51 ng chapter 27, and behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Eh, kung familiar kayo sa structure ng temple, so yung pong veil na yun, basta hindi yan katulad ng kurtina natin dito, no? Malaking kurtina yun na hindi basta-basta pwedeng punitin ng mga pangkaraniwang tao na katulad natin. Besides, sinabi ni Matthew, it was torn from top to bottom. So it only means na yung pagpunit ng veil na ito was an act of God. Kaya nagtanong, anong ibig sabihin? Nung sinasabi ni Matthew, the place behind that curtain, which was only accessible to the high priest once every year, is now available to every sinner. Nung namatay si Jesus Christ, inalay niya yung kanyang sin offering of atonement, tinanggal niya yung veil na yun. Ito yung sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 18. Na tayo mga totoong Kristiyano, meron na tayong kalayaan na pumasok sa presensya ng Diyos. We now have access by one Spirit into the presence of God. At itong bagay na ito ay nangyari dahil ginanap na ni Jesucristo ang kanyang huling pag-aalay. No more sacrifices like this in the Old Testament is needed. It was done. It was finished. It was over. The sacrifice made by Christ is very significant dahil ang sino mang makasalanan na magtitiwalag sa ginawa ni Jesucristo ay malaya ng makakapasok sa presensya ng Diyos.
So itong mga bagay na ito ay importante sa mga totoong Kristiyano. Dahil ito ang identity mo. Ito ka bilang isang totoong Kristiyano. So hindi mo na kailangan mag-alay dahil tapos na ang huling pag-aalay. Hindi mo na kailangan pa na gumawa ng paraan para matanggal ang poot sa iyo ng Diyos. Ginawa na ni Jesus ang nag-iisang paraan para mawala ang poot ng Diyos sa isang makasalanan katulad natin. Hindi na natin kailangan ulit-ulitin ang pag-aalay dahil ang ginawa ni Jesus Kristo ay sapat na para bigyan tayo ng kalayaan na pumasok sa presensya ng Diyos. Diyan mo makikita yung sinasabi ng Bible na dalawang uri ng tao sa mundo, yung Christian at saka hindi Christian. So kung Christian ka, lahat ng binanggit na ito ay benefit mo. So you need to enjoy it. You need to thank God for it. And kung hindi ka pa Christian, yung mga benefit na ito wala pa sa iyo. Ang poot ng Diyos nananatili sa iyo. Ang lahat ng ginagawa mo hindi sapat para tanggapin ka ng Diyos. Walang ibang paraan na kaya mong gawin para patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Si Jesus lamang ang tanging paraan. That leads us to our second point. Nakita natin the essence of Christ's sacrifice. Number 2, the effect of Christ's sacrifice. Nakita natin, sa lumang tipan, yung sin offering, sin sacrifice of atonement, ay ginagawa ng high priest dahil paulit-ulit every night imperfect ito. Tingnan yung verse 13, Hebrews chapter 9. Ang sabi sa Hebrews chapter 9, verse 13, kapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na ibiniwisik sa mga nadumisan ay makapagpapabanan sa ikalilinis ng laman. Ito muna tayo dyan. Pansinin niyo mabuti, yung author, ipinaliwanag pa niya ng mas mabuti. Hindi natin pwedeng i-deny na yung ginagawa ng mga Israelita sa lumang tipan ng pag-aalay, yung walang epekto. Hindi natin pwedeng sabihin na walang epekto yung meron. Ito sinasabi sa atin ng author ng Hebrews, merong effect yun. Kaya lang, ang kanyang effect ay limited kind of effect. Anong klaseng effect? Sabi dyan, it was merely to sanctify for the purification of the flesh. Yan ito ang sabihin no. Yung sinabi na ito ay naglilinis lamang ng laman. Para maintindihan natin yan, kailangan natin i-distinguish yung ginagawa nila sa effect noon sa kanilang panahon. The sacrifices done in the Old Covenant can only purify those who are ceremonially unclean. Yung kaya ng isang himbawa. Doon sa Old Covenant, ang kanyang cleansing effect ay outward lang. Halimbawa, nakahipo ka ng isang patay na hayop o ng isang patay na tao. Ang hirap na, namatay yung isang mahal sa buhay, hindi mo hipuin yung bangkay nun, yung patay na tao. Dahil pag hinipo mo yun, sa ilalim ng Old Covenant, ang tawag sa iyo, ceremonially unclean. Pag hinipo mo yan, for 7 days, hindi ka pwedeng sumama dun sa mga tao ng Diyos sa kanilang pagsamba kay Yahweh. Magkaroon ng effect sa kanila nun. Outward. Kaya kailangan nilang gawin, malinaw yan sa Leviticus chapter 19 pag binasa nyo. So kailangan lang gawin nila, maghandog sila ng sin offering. Pag naghandog sila ng sin offering, tatanggalin yung kanilang pagiging ceremonially unclean. At pag natanggal yung pagiging ceremonially unclean nila, pwede na sila ulit sumama dun sa community of God's people para sa kanilang pag-worship sa Diyos. So yun lang yung effect, no? Yung tinatawag na ceremonially unclean. So kanyang effect ay outward. Pero hindi lang yun, meron pang pangalawang effect. I think this is one of the most important point to consider. Yung mga sacrifices made in the Old Covenant are not salvific in nature. Anong ibig ko sabihin dyan? Those sacrifices are not sufficient to make a sinner right with God permanently. So pag nag-aalay sila, hindi sila maliligtas sa pamamagitan ng kanilang pag-aalay. Now, ito ay malinaw na sinabi sa atin ng author ng Hebrews na all the sacrifices in the Old Covenant were able to provide the participants only with external and symbolic removal of defilement. Hindi dito nililinis ang kanilang budi. Therefore,
hindi ito sapat para sila'y maligtas. Kaya maraming mga estudyante ng salita ng Diyos ang nagtatanong nito, paano nga ba naligtas yung mga tao sa ilalim ng Old Covenant? A valid question yun. Kasi kung sinasabi natin ang kanilang sacrificial system ay outward lang ang effect at hindi ito sapat makapagligtas, ang tanong, paano sila naliligtas sa lumang tipan? Ang sagot dyan ay nasa New Testament. Ito, maaaring hindi po batid na marami, pero dun sa Luke 18, verses 13 to 15, ano yung kwento ng Panginoong Jesucristo? Doon sa templo, meron dalawang lalaki. Ang isa ay isang pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Kaya yung senaryo, doon sa templo na ito, hindi lang sila nandun sa templo simply to pray. Diba? Kasi yung picture, pag binasa mo yung Luke chapter 18, akala mo, nandun lang sila sa templo para mag-pray. Pero ang isang pangkaraniwang Hudyo, hindi siya basta pumupunta sa templo para lang manalangin. At yung nangyari dito sa Luke 18, sabi ng maraming mga experts, they were actually praying after they had offered their sacrifice. Nalarawin sa isip nyo, pumunta sila sa templo at maghandog sila ng kanilang sin offering. At habang sinusunog yung kanilang sin offering, nandun ang kanilang pananalangin. Pero importante dito sa Luke 18, yung summary ni Jesus Christ. Anong summary ni Jesus Christ dyan? Sabi ni Jesus Christ, doon sa dalawang lalaki nito, yung maniningil ng buwis, ang pinawala na sala. Ibig sabihin nun, yung maniningil ng buwis, ang naligtas. Anong tanong? Sabi natin kanina, hindi nakakapagligtas ang pag-aalay. Pero bakit sinabi ni Jesus na itong maniningil ng buwis, na sabi niya, hindi siya makatingin sa langit at dinadalukan ng kanyang dibdib, ay naligtas. Kung parehas naman pala silang nag-alay. So kung tama ang kanilang pag-aalay sa ilalim ng batas ni Moises, ligtas na ba sila? Yung bang ibig sabihin ni Jesus? I don't think so. Ako'y naniniwala from Luke 18 na ang ginagawa dapat ng sacrifice sa isang Hudyo, katulad ng dalawang lalaki na ito, ay turuan sila ng kanilang pagiging desperado sa harapan ng Diyos. By offering that animal sacrifice, dapat makikita nila yung kanilang sarili that they cannot do anything para sila ipatawarin ng Diyos sa kanilang kasalanan. Kailangan may mamatay para sa kanila. Kailangan may mag-alay. Kailangan may dugo na madana para sa kanila. So ito ay sinasabi ni Jesus not to say that once the sacrifice was made according to the laws of Moses, saved ka na. Hindi. Meron isang element na kailangan maintindihan ng isang Hudyo sa lumang tipan para sa kanyang kaligtasan. Kailangan makita niya sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ang awa ng Diyos para magligtas ng mga makasalanan. Kaya ang mga tao sa lumang tipan, naliligtas sila hindi sa pamamagitan ng pag-aalay. Naliligtas sila sa pamamagitan ng pagtitiwala na naaawa ang Diyos sa isang makasalanan. At ang sino pong makasalanan na hihingi ng tawad sa Kanya, ililigtas niya. Pero sabi ng tax collector, have mercy on me, a sinner. Kaya ako naniniwala, yun ang totoong sinner's prayer. Hindi yung sinner's prayer na popular ngayon. Natatanggapin si Jesus sa kanilang puso pagkatapos kami Christian na sila. That's not the real sinner's prayer. The real sinner's prayer is here. Have mercy on me, O God, a sinner. Maawa ka sa akin, O Diyos, na isang makasalanan. At ang isang tao na dadalangin sa Diyos ng ganitong uri ng pananalangin, maawa ka sa akin, O Diyos, isang makasalanan. Kung hindi ka maawa sa akin, mapapahamak ako. Ano ibig sabihin nun? At anong pangako ng Biblia? Sila ay ililigtas ng Diyos. You see, the purpose of the sacrifice is to make a sinner understand that he is desperate because he cannot do anything to remove the wrath of God. Wala siyang magagawa. Ang sacrifice na ito ay simbolo na ang Diyos ay may pangako na darating ang isang alay, isang perpektong alay na
kasalanan ng sanlibutan permanently at magiging paraan ng pagliligtas ng Diyos. Remember John, nung nakita niya si Jesus Christ, ang sabi niya, "This is the Lamb of God who will take away the sins of the world." Ang sinabi ni John yun, he was actually anticipating the real meaning of the sacrifices in the Old Covenant. Nandito na ang kordero ng Diyos, ang totoong alay, ang perpektong alay, at siya ay mamamatay. At ang kanyang dugo ay iaalay sa Diyos. At yun ang paraan para isang tao ay iligtas ng Diyos. So yung pangako na yan sa lumang tipan, na darating ang perpektong handog at mag-aalay ng kanyang buhay doon sa Ama, ay natupad sa pamamagitan ni Jesucristo. Jesus is the sacrifice that took away the wrath of God. Alam niyo, itong argumento ng sumulat ng author, ang ganda ng argument niya. Kung sinusundan niyan sa verses 11 to 13, meron siyang tinatawag dito na how much more argument. Sa verse 13, gumamit siya ng salitang kung. Pansinin niyo tinan niyo verse 13. Sapagkat kung, if, ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ng abo ng mga dumalagang baka na iminimisik sa mga nadungisan ay makapagpapabanal sa ikalilinis ng laman, sinasabi ng author, kung yung sakripisyo na yun sa Old Testament may effect, kaya lang limited yung kanyang effect. Ang sabi niya still in verse 14, gaano pa kaya if, how much more? Kung yun ay may epekto, how much more, itutuloy natin, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay makapaglilinis ng laman? Hindi. Sabi niya, makapaglilinis ng ating budhi mula sa gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Nakita niyo argument? Matibay na argument. So kung sa Old Covenant, yung kanilang sacrifices may effect, mas lalong may effect yung sacrifice ni Jesus. Kung yun, tinatanggalan yung kanilang ceremonial uncleanness, yung epekto ng kamatayan ni Jesus at ng kanyang dugo na inialay sa Ama, maglilinis ng ating budhi. Magbibigay sa atin ng kapatawaran. Magbibigay sa atin ng tamang relasyon sa Diyos na hindi kaya bigay ng lumang tipanan. Now, His sacrifice, that's the very thing that those early offerings could not achieve. Ano yun? Remove sin and guilt that kept men and women at a distance from God. Napansinin ninyo, wala talaga tayong kayang gawin. Kahit alam yung gawin mo mabuti, pagsunod sa batas, para linisin yung budhi mo sa Diyos. Meron isang paraan. It's only by the blood of Jesus Christ. Pero hindi lang yan, there is more. Sinabi nun sa huling bahagi ng verse 13, ito madalas nalilimutan natin. Ang sabi sa huling bahagi ng verse 13, sabi niyan ay makapagpapabanal, sa huling bahagi ng verse 14, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Importante yan. So, ibig sabihin, isa sa mga importanteng epekto ng paglilinis ng dugo ni Jesus ng ating mga budhi ay yung ating paglakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kanya, no? Nag-alay si Jesucristo ng kanyang buhay at dinala niyo yung kanyang alay doon mismo sa presensya ng Diyos, hindi lang para bigyan tayo ng kaligtasan. Kamalinaw, dito sa sulat ng author ng Hebrews, yun ang reason ng ating salvation sa verse 12b, securing an eternal redemption. Pero hindi lang yun. Binigyan din tayo ng author ng basis for our sanctification. Ano yun? Purify our conscience from dead good works or dead works to serve the living God. Verse 14c. Kaya na ito, ang malinaw at matibay na basis or reason why a Christian cannot live contrary to his profession of faith in Christ. Kung talagang nilinis ka ng dugo ni Jesus, kung talagang nilinis ang budhi mo,
dapat meron niyang patunay sa buhay mo. At ang patunay niyan ay ang pamumuhay ng may kabanalan. Meron pong isang English saying, narinig ko lang dito sa conference, i-research ko. Ganito yung sinasabi ng English saying nito, what you do, speak so loudly that I cannot hear what you say. Yung ginagawa mo, napakalakas ng kanyang pagsasalita na kung ano yung sinasabi mo, hindi ko na marinig. Ano yung ibig sabihin ng saying na yun? Minsan maganda ang pagsasalita natin, tama ang doktrina natin, maayos yung ating mga words, maingat tayo sa ating mga words. Pero hindi na naririnig ng mga tao. Bakit? Mas malakas yung pagsasalita ng buhay mo. At yung buhay mo, yung patotoo mo, ay salungat sa sinasabi mo. Yun lang yung sinasabi, when it comes to our testimony with non-Christians, they would always believe what you do than what you say. Kaya tama rin yung may wisdom din sinabi ni Peter dun sa mga kababaihan na naging Christian, yung asawa niya ng lalaki, hindi. Sabi niya, huwag niyong iwalayan. Magpasakot kayo sa kanila. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng iyong kagandahang gawa o mabuting gawa, lalo na ng pagpapasakot sa kanila, pwedeng gamitin niya ng Diyos para sila ay mahikayat sa pananampalataya. So kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka magaling magpaliwanag, pwedeng gamitin ng Diyos ang example ng buhay mo. Just imagine how powerful a Christian testimony is. Kung ang kanyang salita ay tama, tapos tinutugpasan ng tamang pamumuhay. Ganun dapat ang isang totoong Christian. Dahil kung nilinis ka na ng dugo ni Kristo, dapat tama ang pamumuhay mo. So sinners who are saved by God through His grace are enabled by grace to live holy lives. Kusulitin natin yung ating sarili. Ito ba yung paraan ng pamumuhay na meron ako? Ito ba yung nakikita ng mga tao na nasa paligid ko? Itong prinsipyo na ito, tinuro din ni Apostle Paul. Ito madalas nating pinuquote, yung Romans 12 verse 1 and verse 2. Isayin ko lang po sa Tagalog, Romans chapter 12 verse 1 and verse 2. Kaya mga kapatid, isinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan sa isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyo tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Kasi ninyo yung ginamit na image rin ni Apostle Paul. Anong imagery yan? Yung imagery na pinag-uusapan natin, imagery ng Old Testament sacrificial system. Yan yung prinsipyo na ginagamit niya. Kaya lang, ini-introduce niya Apostle Paul dito kung ano yung binago sa New Covenant. Sa Old Covenant, alam natin, nang inaalay ay hayop. Pero this time, sabi niya Apostle Paul sa New Covenant, ang inaantay na Diyos na alay, hindi hayop, yung Christian mismo. At sa Old Covenant, ang ginagawa sa alay yung pinapatay. Pero dito sa New Covenant, yung alay, buhay. Kita niya, sabi niya, ialay ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay. So yung offering natin sa Panginoon ngayon sa New Covenant, is not a dead offering, but an alive. Something alive, a living offering, a living sacrifice. So tayo, sa panahon natin ngayon, bilang mga Christians, gumagawa pa rin tayo ng sacrificial offerings to God by remaining holy while in this world. So yung parang pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, habang nasa mundo na may kabanalan, isang offering to God. Sabi sa verse 2. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na alay. Tapos sa verse 2, anong sinabi niya? Anong klase ng alay yan? Diba? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam ko ano yung mabuti. Alam ko ano yung kasiyasiya. At nagbibigay ng kalooban ng kasiyahan sa Panginoon. So, usapin yung mga Christians niya. If you're a Christian, you must never stop being amazed by the grace of God.
as proven by the sacrifice of Jesus Christ. Huwag kang magsawa na mamangha sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawang pagsasakripisyo para sa iyo. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi natin pwedeng alisin yung katotohanan na pwede kang ma-discourage. Yung mga Kristiyano na di-discourage, yung mga Kristiyano na di-depress. Ikaw ba ay nadi-discourage ngayon? Baka nandito ka, pumupunta ka, pero pabigat ang iyong puso. Ikaw ba ay nadi-depress? Ay nandito ka sa church, nakikinig ka sa preaching, pero magulo ang isip mo, hindi mo alam kung anong desisyon na tamang gawin. Ikaw ba ay nandito ngayon at nakikinig, pero ang isip at puso mo ay puno ng pagdududa? Isa lang ang gamot sa ganitong mga sitwasyon. Always remind yourself of what your Lord has done for you. Lagi mong alalahanin, ang ginawa ni Jesus para sa akin. Bakit ako nandito ngayon? Bakit ako nakakatayo ngayon sa presensya ng Diyos? It is because of what Jesus Christ did. Paalalahanin mo yung sarili mo ng mga bagay niya. And definitely, you will go out encouraged, blessed, and bold sa pamamagitan ng mga katotohanan na ito. So, usapin yung mga hindi pa Christian na nandito ngayon. Kung hindi ka pa Christian at nakikinig ka ngayon sa pangaral ng salita ng Diyos, so sabihin sa iyo na seryosohin mo yung ginawang pag-aalay niya sa Kristo. Take it seriously. Seryosohin mo yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. So, hindi ito isang event na kailangan natin yung memorialize once a year. Nagawa ng maraming mga tao, lalo na dito sa Pilipinas. Once a year, malapit na naman. Diba? Pag-i-renew na naman nila yung nangyari kay Yeso Cristo sa krus ng Kalbaryo. Tila baga yun lang yung panahon na kailangan silang maging banal. Yun lang yung panahon na kailangan silang magbasa ng Bible. Yun lang yung panahon na kailangan nila na makinig ng preaching. Yun lang yung panahon na kailangan nila alalahanin, namatay nga pala si Jesus para sa mga makasalanan. Huwag kang tumulad sa ganon. Dahil ang ginawa ng Panginoon Yeso Cristo ay sapat para iligtas ka. At hindi mo kailangan alalahanin lang yun. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan mo ng panampalatayanan ang ginawa ng Panginoong Yeso Cristo. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na yun lang ang paraan para ang Diyos patawarin ka. Yun lang ang paraan para ang Diyos iligtas ka. Wala nang iba. Wala nang ibang paraan. Sabi nga sa uling kakantahin natin sa isang part ng hymn na ito, sabi niya, we are a sinner through and through, and our only hope of righteousness is not in us, but only in God. Tayo talaga wala tayong pwedeng ipagmalaki. Wala tayong pwedeng sabihin sa Diyos, okay na itong ginawa ko, righteous na ako. Wala. Tayo ay makasalanan through and through. At wala tayong magagawa para ang ating kasalanan ay patawarin ng Diyos. Ang katuwiran ay hindi magagaling sa atin. Ang katuwiran ay magagaling lamang doon kay Yeso Cristo na minsan nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Ano dapat mong gawin kung hindi ka pa Christian? Magsisi ka. Kasalanan mo. At lumapit ka doon sa Jesus na yun. Siya ay namatay, nag-alay ng kanyang buhay, pero hindi siya nanatiling patay. Siya ngayon ay buhay. At nandun siya sa kanan trono ng Ama. At ang sino pang mananampalataya sa Kanya, ang pangako ng Biblia, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kung hindi ka pa Christian, bakit ka sa Panginoon ngayon? Sabihin mo, Panginoon, totoo ako na namatay ka minsan sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, totoo na nag-alay ka ng iyong buhay doon sa Ama, sa langit. At sapat na yun para iligtas mo ako. Nagtitiwala ako sa ginawa mo. Nagtitiwala ako sa iyo at inalagay ko ang buong buhay ko sa iyong mga kamay. Dahil kung ako may magtitiwala sa iyo, pangako ng Biblia, patatawarin ako at bibigyan ako ng Diyos ng buhay mo na itutuloy niya ako sa kanyang sarili.